Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga may init na issue patungkol po dito sa impeachment. At saka pag-usapan din po natin yung mga hirit na mga ilang opisyal ng gobyerno na mga wala sa hulog. Banata natin yung mga yan. Talaga nga naman ewan ko nga ba tong mga pinipili ni Marcos na mga opisyal, talagang sablay. O ito, pag-usapan natin ano ba nangyayari dyan sa impeachment kasi ang balita natin sila, napuyat daw itong mga ito. Sa paulit-ulit na pagtatalo, pagdating po sa salitang portweed, lintik na portweed dyan. Ba't ba kasi nilagay yan dyan? Portweed na yan Ang weirdo nga kasi alam nyo, dalawa kasing issue dito sa impeachment. Una, yung sinasabi nilang portweed, ay dapat daw agad-agad ang ibig sabihin noon. Ibig sabihin, once natanggap ng Senado, ay dapat din pong dinggin na kagad. Ibig sabihin, dapat maging impeachment court na kagad sila. Ang paliwanag naman ng iba dyan, ang ibig sabihin ng forthwith ay hindi naman ibig sabihin agad-agad. Ang ibig sabihin daw ng forthwith ay kung isusunod na kagad dun sa agenda ng Senado. Ibig sabihin, kung meron na nakalinya, hindi pwedeng suplakin yun, tanggalin yun, tapos bigla ipapasok tong impeachment court kagad. Kasi nga, kung sinasabing gusto kagad ng batas na maging korte kagad ang Senado pagpasa ng impeachment complaint, abay dapat ang nilagay daw, salita niya doon sa konstitusyon, ay immediately. Kaya lang hindi nga immediately. Forthwith nga So yun ang argumento. Pangalawa, ang pangalawang argumento naman dyan na ngayon nagkakaproblema sila. Kasi nga, tila may isa pang issue yung kung ito po bang pag tinanggap o pag ginawang o nag-convene ang 19th Congress to Impeachment Court. The question is, pwede bang itawid yan from the 19th Congress to the 20th Congress? Sinasabi ng iba, pwede daw, pero sabi naman ng mga batikan sa konstitusyon, hindi daw pwede, kasi nga daw, lahat ng pangyayari that during the 19th Congress mag-i-end dyan, tapos bago na sa 20th Congress. So, hindi daw pwede. Okay? So, kaya nga ngayon, minamadali na nila. Tapusin daw yung impeachment bago mag-June 30. Tapos, nagagalit naman yung mga nagpapasa ng impeachment, yung mga nagpupush ng impeachment. Alam nyo, ito naobserba ko lang. Naobserba ko lang na itong impeachment na ito, walang ibang nagpupush nito kung hindi na itong mga komunista, tsaka yung mga makakaliwa. Hindi, isa lang pala yun. Itong mga CPP, NPA, EDF, at saka itong mga pinklawan, itong mga liberal. Kasi nga, hindi nyo napansin, push na push sila. Push na push sila ang katulad din nila, itong mga hilaw na komunista. Sino ba yon? Tinutukoy ni Ka Eric na hilaw na komunista. Yung mga grupo ni Ontiveros. Yan ang push na push. Pansinin niyo yung mga push na push. Ontiveros, bakit ba push na push yan? Kasi nga, may balita tayo na gustong kumandidato niyan sa 2028. So, para matanggal nila sa kasi alam mo, lahat ng mga lumalaban kay BP Sara Duterte, kulelat Wala mahina So, kailangan talaga nilang tanggalin si BP Sara Duterte para sila na lang maglalaban. Alam mo naman, para bagang yan parang, para maging maayos yung laro ng basketball, tanggalin natin yung import. Ganun Kaya kasi, pagka nandyan yung import, di ko alam ngayon nung panahon kasi namin, nung mga PBA pa, yung mga panahon ng Crispa Toyota, di ba? Naalala niyo sila Billy Ray Bates ba yun? Di ba? Pagka nandyan ang import, yung import na lang pinanunood. Parang yung iba, extra na lang. Para panoorin daw sila, kailangan tanggalin yung import. Parang gano'n Parang gano'n ang ginagawa dito kay BP Sara Duterte. Kaya
ang mga push na push dyan, itong grupo ng Akbayan, itong grupo ni Ontiveros, kasi may pangarap, may ambisyon. At pangalawa, yung grupo ng mga Pinklawan. O syempre, di naman pa susuko yan. Ngayon, naipasok nila si Kiko at si Bam Aquino na nagulat sila. Huwag kayo masyadong umasa. Nadaan lang kayo sa, alam nyo na, sa data manipulation. Huwag kayo masyadong atat-natat. Kala nyo naman mananalo na kayo sa 2020. Hindi, feeling kasi nila may pag-asa na sila eh. Kaya sumusulpot na naman si Robredo eh. O, sa survey, bilang sumusulpot na naman si Robredo eh. Di ba? Makikita mo. O. So, feeling nila may pag-asa na naman sila. O, kaya sila push na push. Mga katulad ni De Lima, ganyan. Push na push siya mga yan. Si De Lima naman, alam mo naman yan, bitter yan kay Duterte. Alam mo naman si De Lima, medyo ano yan eh, may tinanim na galit yan kay Duterte. Paano eh, ikaw ba naman makulong ng 6 na taon mahigit eh? Talagang magkakaroon ka ng bitterness kay Duterte. Di ba? Ganyan yan eh. Kaya kita mo, push na push yan. No? Sino pa ba yung mga push na push dyan? O walang iba kung hindi ito mga NPA. Yung mga NPA, yung mga kasamaan ng mga NPA. Yung mga yan, push na push yan eh. Bakit? Syempre, alam mo, ang mga Duterte lang ang talagang galit na galit sa mga NPA. Talagang pagdating sa NPA, talagang niyayari ng mga Duterte. Lalo na si VP Sara Duterte. Kung si Pangulong Duterte, medyo noong una naging soft pa eh. Ang maalala ninyo, nagpasok pa ng mga NPA yan sa loob ng gobyerno eh. Tapos, pero ang alam ko, ayaw ni VP Sara Duterte noon eh. Kaya nga dati talagang gusto niyang pa-expel itong Makatay Black eh, di ba? Kasi nga, alam natin na supporter ng NPA yan. Kasamahan nila yan eh. CPP, NPA, NDF yung mga yan eh. So gustong pasipa ni VP Sara Duterte yan. Tapos ngayon, nakita nyo ba? May bagong post. May bagong post si Pulong. Laban din dito sa mga NPA sa Davao. Di ba? Parang nagpapasagmit siya ng kwento na basta meron siyang post ngayon na laban dito. Talagang etong mga Duterte, galit sa NPA yan. Kaya nga naman, etong mga katulad ewan ko nang banggitin. Basta itong buong Makatay Black, talagang push na hindi makatakbo. Kasi alam mo, pag si VP Sara Duterte ang nanalong presidente, sa tingin ko isa sa mga buburahin niya yan, itong mga NPA. Sa tingin ko talaga yan ang focus ni VP Sara Duterte, burahin itong mga NPA sa kalendaryo tsaka sa Pilipinas, 'di ba? Sa mapa ng Pilipinas itong mga NPA. Kaya talagang gagawin nilang lahat nila para hindi manalo itong mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, kitang-kita mo, observe mo talaga na ang push na push talaga ho dito sa pagka-impeach ni VP Sara Duterte, walang iba kundi mga NPA yan eh. Talaga, kasama yung hilaw ng mga komunista. Panoorin po natin itong video kung ano ba ng update dito sa impeachment. Bago ang oath-taking ni Senate President Escudero, pinagdebatihan sa Senado ang kapalaran ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mosyon ng minorya, simulan na ito, habang si Senator Robin Padilla nais itong ma-terminate na walang paglilitis. May report si Joseph Moro. Sa kasaysayan ng impeachment na dininig ng Senado, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis. Sa Senate Resolution 1371 na inihain ni Senator Robin Padilla, ipinunto niya ang Senate rules na lahat ng matters of proceedings ay natatapos kasabay ng pagtatapos ng isang kongreso. At dahil mag-a-adjourn sine die na ang 19th Congress sa June 13, dapat daw ituring ng terminated ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat terminated na yan. Pero punto ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, lumalabag daw sa saligang batas ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bago nito, naghain ng mosyon ng minority bloc para simulan na ang impeachment proceedings. Sabi ni Senate... So, yung unang... kasi parang ganito na nangyayari ngayon. So, yung motion
na supposedly pinasa ho ni pangalan nito ni Robin Padilla, mukhang hindi na matutuloy yung wag ng dinggin ho ito, basura na ho ito impeachment. Kasi nga po, meron yan sa Constitution na kailangan talagang mag-convene ang Senate as an impeachment court. Okay? The question na lang now is kung tatawid ba ito sa 20th Congress or tapusin nila bago matapos ang 19th Congress. Diba? Yan lang ho yun eh. Dalawa lang yan. Tapusin na po nila yan in how many days? Or wala na, hindi na talaga tatawid sa 28th Congress. Yun po ang update ngayon. Minority Leader Coco Pimentel matindi ng batikos sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa rin inaaksyonan ng Articles of Impeachment na ipinadala ng Kamara noon pang February 5. Any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Sa mosyon ni Pimentel, ititigil ang legislative business ng Senado para makapag-convene na bilang impeachment court at makapanumpa ang mga senador na tatayong judge. Gagawa na rin sila ng trial calendar at saka ipatatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. Sunod, i-issuehan ng writ of summons ang bise. Sinagundahan ni Senador Risa Hontiveros ang mosyon. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ang impeachment trial mula June 11 hanggang 30. Ang promulgation o paghatol kay VP Sara target sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Nako. We can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over because it is not part of the Constitution. We can only interpret the word as enshrined in the Constitution. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros masyadong maigsi ang panahong sinasabi ni Tolentino. Sa mga simpleng civil case nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? Tutol din si Senate President Chisa. Mamadali-madali kayo eh. Minadali-madali ninyo eh. Tapos ngayon nag-convene na, kailangan tapusin na in 19 Congress. Hindi, di ba? Sana, kung hindi kayo nagmamadali, di sana sa 20th Congress na sinimulan yan. Yun na lang ang pinaglabanan nyo. Di ba? Kasi totoo naman eh. Sana yun na lang inargue nyo na we'll start the impeachment on the 20th Congress. Doon na lang kayo naglaban. Ngayon, paglalabanan nila, yung tatapusin ba during the 19th Congress, tapos ipapasa ba sa 20th Congress. So dalawa pa ngayon ang pinaglalabanan ninyo. No? Ngayon, sinasabi ng iba dyan, lalo na yung mga sige, convene na natin, pero tapusin na natin to. Ha? Tapusin na natin. Kailangan, sa ending ng June 30, tapos ng impeachment. Kasi nga naman, ililipat na ho ito sa patay tayo dyan. Pero sa minadaling paglilitis, pero buong Senado anya ang dapat magpasya sa schedule. Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ayun. Ang nasasakdal at ang prosecution. Na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit. VP Sara Duterte, hindi ka daw gusto. Alam mo na ha, pag naging presidente ka, tanggalin mo sa speaker, sa pagiging Senate President. Without any fear or bias in favor or against anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith.
Nakita niya yung balita Anong sinasabi dito? Tingnan niya Tingnan niya yung papaano inispin ng media yung balita. Bias in favor or against anyone. Ginagamit na basihan sa agarang pagdaraos ng Ginagamit daw na basihan sa agaran na trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na nasimula na impeachment ay yung trial by the Senate shall proceed forthwith. So ginagamit daw na basihan na simula na kagad ito impeachment ay yung salitang forthwith. Tapos biglang interview siya ng akala mo yung interview ay papabor dun sa sinasabi niya. Tingnan mo yung biglang sagot mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, hindi necessarily right away. Hindi necessarily right away. There can be some delay as long as there's some delay as long it's as reasonable. Ang defense reasonable. Ibig sabihin, meron talagang sa madaling salita, ang linaw. Doon sa mismong sumulat mismong sumulat ng salitang forthwith sa konstitusyon natin, sinasabi niya, may konting delay. Pwede. Hindi agad-agad. Kaya mali yung definition. Kanina, sinabi pa mismo nagbasa pa ng diksyonaryo si Pimentel, sabi niya agad-agad daw ang ibig sabihin ng sa dictionary sa Tagalog ng forthwith. Ito na nga mismo nagsulat, sinasabi niya hindi naman agad Pwede may konting delay, depende nga yan sa schedule ng Senate. Ang linaw. Kaya yung mga nagsasabi ng forthwith dyan, ulul nyo. gago! Hindi, ulitin natin Hindi ako sasagot. Hindi, Daraos ng trial ang clause sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas na trial by the Senate shall proceed forthwith. Si Ascuna mismo ang nagpalagay ng salitang forthwith. Forthwith, hindi necessarily right away. There can be some delay as long as it's reasonable. Ang defense team ni di ba? Pwede ma-delay as long as it's reasonable. Kasi nga, yun yung dinadahilan ni Escudero na sandali, meron pa tayong mga tinatapos na batas. Kailangan mo nang tapusin ito. Sige, madali kayo. Pinilit nila si Escudero kanina na mag-oath taking. Okay, nag-oath taking. Tapos bukas yung mga senador sa 19 Congress. Tapos, ano mangyayari? Abay, kailangan nang tapusin. Sinimulan na natin Hindi pwede itong masyadong ibabad. Mamumuti ito. Baka magkakulay-kulay ng iba to. Baka masira na, magpunit-punit na to. Kaya kailangan, pag sinimulan, tapusin na kagad. Kasi nga, hindi na, questionable na naman yung pagtawid sa 20th Congress. Kaya magtataka kayo, bakit yung ibang mga kaalyado pumabor na magsimula na? Pansinin nyo? May mga pumabor na magsimula na Alam nyo kung bakit? Feeling ko kasi talagang hindi nila patatawirin ito ng 20th Congress. Tatapusin na ito. Ang maganda, pag tinapos na agad-agad ito, masagot na kagad. Nang tapos na. Alam mo, hindi naman tayo natatakot. Wala naman tinatago dyan sa impeachment. At ako, confident ako, na may papanalo ng mga abogado ni BP Sara Duterte itong impeachment. Magaling ito mga ito Mga matatalino ito hindi ito, at saka unang-una wala naman ding talagang masasabi mong kalokohang ginawa. Mismo nga ang COA, sinabi, malinis. May ebidensya yan Yung COA na yan na mismo nagsabi, itong panahon ni Marcos. Malinis, walang problema doon sa budget ng Office of the Vice President. So, doon pa lang, kita na ho natin na talaga namang walang kasalanan, walang korupsyon, wala lahat. Di ba? Pabihira, yung issue pa nilang malabo na iba Yung isyong katulad na gustong patayin si Marcos. Ba't buhay pa? Hindi, ako sinong tanga? Hindi, ako tanungin ko kayo, sinong tanga ang sasabihin niya publicly, papatayin kita? Kung talagang papatayin mo. Yun
Kaya nga yung paulit-ulit na sinasabi doon there is no threat because there is a condition on that threat, which is kailangan munang patayin nila si VP Sara Duterte bago isakatuparan yung threat na yun. Napapatayin si Marcos. Yun ang ano doon Wala talaga. Kaya shoot sa kangkungan itong impeachment na ito. Binigyan diin na may constitutional infirmity o kahinaan sa konstitusyon ang pagpapagulong ng impeachment process. Anila, hindi dapat ginagamit ang impeachment process na sandata upang gipitin, patahimikin o alisin ang mga kalaban sa politika. Isaan nila itong mekanismong itinakda ng saligang batas at hindi political tool. Ayon sa Office of the Vice President, nasa Kuala Lumpur, Malaysia ngayon si Duterte para gunitain ang Araw ng Kalayaan sa Huwebes, June 12. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA. Ayan, yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng